Mga Mars, mayroon akong chika. I-share mo na, dali! Go! So, eto na nga. Nasagap ko kay Aling Bebang na... Ano, makikichika ka rin? Wait no more because you are currently listening to Quatro Kwento, na kung saan ang aming umagahan, tanghalian at gabihan ay chikahan, walang araw na palalampasin, kwento mo'y aming gigisahin. Pero sabi nga nila, Tanggap ka namin! Hello everyone, every 2 and every 3. I'm Jefferson. I'm 19 with a boyfriend. Yes, champion yan siya sa pagiging bading ng taon. Diya lang life ko, pero teka lang, wag ma-fall. Visit lang, hindi boy love, yan ang real call. Hi, ako si Angel, 20 anyos. Straight pero wasak. Saan? Secret to. Ngiti sa harap, hikbi sa gabi. Minsang nagmahal pero hindi nababalik. Puso ko dati parang sa pelikula. Ngayon ay parang ghost town, wala nang bida. Hugot kong hugot pero smile pa rin, parang love life ko. Itagay na lang natin ng Jean. Hi, I'm Juliana, 19, ang cutie patuti ng Marikina. Independent woman sa umaga, baby niya sa gabi. Masikip na bading, di basta-basta. Nangangatok ang tuhod sa salitang, mahal kita. Loyal sa GF, sa iba, pakiko sa'yo. Sa chismisan, I'm so loud. Pagdating naman sa pag-ibig, I'm very proud. Hello everyone, it's Bea coming through. 20 years young with a heart so true. Straight and single, don't make it a jingle. Not here for love, not ready to mingle. Sa pag-ibig, laging sawi. Yan ang legit. Lagi na lang umiiyak, hindi sa lalaki, kundi sa naubos kong pudjing. Ayan na nga, dumadami na ang mga chismosa, mga Mars. Kaya i-deny mo man yan, minsan ka nang naging red flag. Number H. Kung gano'n, red flag o green flag ba kapag nagpapa-comfort sa iba? Ako, para sa akin, red flag yan. Red flag. Okay, red flag or green flag kapag bumalik sa ex? Red flag! Red flag! Red flag! Red flag! Red flag. Papaya ka sa... Grabe Okay. Red flag o green flag ba kapag dinistance niya yung sarili niya sa'yo kapag may misunderstanding kayo? Yan. Karoon na kayo Sa akin, Red flag. Red flag. Red flag. No explanation. I think so. With all that being said, I listen and I judge. Kaya naman pumili kami ng top 3 entries sa mga kwentong ipinadala nyo sa amin. Through the Google Forms we posted in our different respective platforms. Kung sakaling marinig ang inyong mga entries or submissions, good luck! From our sender SG, female to male relationship. Straight. Ito na. Ano nga? Bakit nagyakapan sila at tinanggap niya yon dahil malungkot lang siya? Dahil magkaaway kami. Hindi ko naman deserve yun. Ano hinihintay ko siya, puntahan ako para mag-ayos kami. Nagpapayakap at humihingi na pala ng comfort sa iba. Ang masasabi ko lang, same. Cheating. That's cheating. Yes, What do you think? Parang cheating siya. Parang kahit saan ko tignan. Bakit hindi ikaw ang inakapbes? Oo, totoo. Ayun nga, disrespectful yan kasi sa iba niya pinagsasabi yung mga problems ng relationship. Ayun yung problema Kasi kapag kunyari, pati tayo ngayon, nag-aaway tayo ngayon, sinabi ko sa mga friends ko ngayon, or kaya sa ibang tao, paano pag nag-aayos ulit tayo? Tsaka may akapan May akapan. Bakit may akapan? Pwede ba mag-ano yung sabi? So moving on, Sender Carlos Tulo. Consensual sexual relationship. Matagal na kaming hiwalay ng ex ko, almost 8 months. Pero kapag nagkikita kami ng close friend niya, sinasabi niya sa akin na bukang bibig pa rin ako ng ex ko. Is it a sign pa para balikan ko pa? Worth it pa rin ba after ng ilang months? Hindi. So ang akin lang, isa siyang ex for a reason. Kung nakaya mo 8 months, wala siya sa buhay ko, bakit mo pa babalikan? Yes! Siya ka serious. Wait lang.
yung mga ganyang sitwasyon at senaryo, delusional mo na. Delusional lang yan eh. Delusional lang eh. Kasi it's just something na you are holding on to something na uncertain. Pero wait lang, depende siya, Beha. If feel mo kasi na tamang tao naman yun, maling panahon, like, nag-grow kayo, ganyan, kailangan nyo na mag-grow individually, edi, makipagbalikan kayo, nasa yun na yan. Pero kapag cheating, o di makatarungan, talagang inapaka na yung pagkatao mo, sistigil mo na. Totoo. It's just something na parang sinabi mo, maling panahon, hindi aalisin ng kahit na sino yan kung talagang para sa'yo. Parang di narinig ka sa sender. Grabe naman kayo. Pero hindi naman tayo si center. Ano? Wala, sige. Sige. Move on tayo. Sender number 3. Okay. Ang name niya dito ay pen and paper. May meaning, pen and paper. Pen and paper. Bisexual. Yes, hello. Bisexual relationship. Bisexual. Yes. So, hindi ko natindihan yung entry niya. Pero let's try our best to read this. So, we've been 6 months with my partner. Okay naman siya at first, but habang tumatagal. Ay, habang tumatagal? Oy, nakikita ko ang red flag niya. Ganun ba talaga sa umpisa? Sa umpisa lang masaya. Quality time, love language ko, ay naibigay niya sa akin minsan. Pero madalas hindi dahil nauna niya yung ibang org work niya. Yan, kapag nag-aaway kami sa silent treatment ko siya. Silent treatment? Silent treatment. Oo, diba? Kasi gusto niya rin ma-realize niya kung ano yung nagawa niyang mali. Okay. Kaso kapag nag-aayos kami, na-explain ko naman na mali yung nagawa, and he said, sorry naman, but nagiging second kasi yung ulit na naman siya. Paano po kaya na-focus ang sa ganitong sitwasyon? Paano? Ma-cope up? So, Paano ba? Ba't kami yung tinanong? Tayo nagkaroon ng entry. Kasi sa relasyon kasi nila, lack of communication kasi can lead to multiple problems. And also yung lack of intelligence sila between side at isa't isa. Obviously, adult ka na, tapos di ka pa marunong mag-communicate. Diba? Bakit sa'yo agad, diba? Just hell no! Sobrang harsh nyo. Wait lang. Sobrang harsh ha. Ako yung magpapababy sa mga sender natin. Depends naman, be. Kasi dyan magsisimula ang problema, sis. So, loving someone is understanding them. Bakla, yung pag pinagsasabi-sabi mo na maintindihan, hindi. Wait, kasi bebe niya, mag-focus tayo sa bebe na walang quality time daw, gano'n. O, anong sabi Pero nila? hindi. You need to compromise when it comes to relationships. Compromise, okay? Talaga, learn to how to compromise. Yun talagang sasabi ko. So to wrap up everything, ang pagmamahal ay hindi laging happy-happy. Lahat mayroong ups and downs. Kailangan lang maging aware tayo sa kung anong ito-tolerate natin at kung kailan natin kailangan ng itigil. Okay, ayan, patapos na pala to. Anyway, the person who hurted me. Wow, meron! Me? Okay. So, ayun, yes, shout out to the person who broke my trust. Ganon, si Lord ang bahala sa'yo, TV. Ginagay mo pa si Lord. Yun naman i-ento. Pero in-end niya na nga yung Ako'y, niloko, pinagpali, ginawa kami. Okay. Nonetheless, let karma take and control everything. yes! Goodbye for now, and thank you just for now. Ay, perfect. Please, at saka please sabihin naman na may sense at natulong naman kami. Kasi kung hindi, dilas na natin to, diba? Kaya, pero anyway, salamat sa pag-listen mga bakla. Salamat sa ating mga senders din. Laban lang tayo. Don't forget to support and listen to Kwento Kwento. Yes, mga Mars! This is your go-to-go podcast kung saan walang sense minsan, pero may puso parati. 4 sa kanto, punong-puno ng kwento. Yes, we're on Facebook, IG, YouTube, TikTok, and Spotify. So wherever you're commuting, heartbroken, or just bored out of your mind, we got you. Just search for Polaris Entertainment and Do This Production House. Thank you for sticking with us till the very end. Again, this is Cuadro Kwento, na kung saan ang aming kapumagahan, tanghalian at gabihan ay tsikahan. Walang araw na balalampasin, kwento mo'y aming gigisahin. Pero sabi nga nila, Tanggap ka namin!